Malamig ang panahon pero mainit ang usapin sa Senado at nakatuon ang pansin ng buong bansa sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Halos araw-araw ay lumalabas yung iba't ibang pahayag, iba't ibang interpretasyon, komentaryo o mga opinyon na mula sa magkabilang panig. Bawat kampo ay may sariling narrative at gustong paniwalaan ng publiko. Pero sa gitna ng napakaraming boses, hindi sapat yung opinion o yung mga viral clips lang. Ang tunay na mahalaga dito ay yung maayos na pagsusuri ng mga testimonya, mga dokumento at mga ebidensya at mga tamang proseso upang malaman kung ano ang totoo. Because certainty is never built on speculation but on carefully examined evidence. At ganyan din sa usapin ng pananampalataya. Marami rin nagsasalita patungkol kay Jesus. Maraming claims, maraming nag-aangkin patungkol sa kanya, maraming interpretations at maraming religious opinions. Ngunit ang tanong ay, how can we know with certainty what is true? Paano natin malalaman yung katiyakan na kung ito ba ay totoo? Saan natin ibabata yung ating pananampalataya upang hindi ito maging opinion lang, kundi settled conviction? And that is exactly where Luke begins his gospel in Luke chapter 1 verses 1 to 4. This is not a narrative immediately, but a carefully constructed historical prologue. Si Luke ay ina-address niya yung mundo ngayon na already full of accounts about Jesus. Meron ng mga oral traditions, may mga eyewitnesses na, may mga nagpapatotoo tungkol sa kanya, may circulating reports na umiikot, but not all are reliable. Hindi lahat ay orderly, hindi lahat ay maayos, at hindi lahat ay certain. So si Dr. Lucas o si Dr. Luke ay sumulat hindi para magdagdag ng panibagong opinion, but to establish certainty. Hindi siya gumagawa ng speculation, kundi documentation rooted in investigation. And what we see here is the concern of divine providence working through historical research upang yung pananampalataya ng mga tao ay hindi nakatuntong, hindi nakasampa, hindi nakabuild dun sa mga rumor lang, but on certainty grounded in God's Word. Basahin natin muli yung ating passage, pero sa pagkakataong ito ay babasahin ko sa Tagalog yung ating passage ngayon. Tayo po ay tumayo muli sa pagbasa ng salita ng Diyos. Doon pa rin sa binasa ni Deacon Manny kanina, Luke chapter 1 verses 1 to 4. Yamang marami ang nagsikap bumuo ng isang maayos na salaysay tungkol sa mga naganap na sa ating kalagitnaan, ayon sa inilahad sa atin ng mga taong noon pa mang simula ay mga saksi na at mga lingkod ng salita. At matapos ang aking masusing pagsisiyasat sa lahat buhat sa simula, minabuti kong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa iyo, kagalang-galang na Teofilo, upang maunawaan mo ang katiyakan ng mga bagay na itinuro sa iyo. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Makakaupo na po muli tayo. Dito sa binasa natin, makikita natin na ang Diyos, God has given an orderly and trustworthy revelation so that His people may have settled certainty in Christ. Ang tunay na Kristiyanong pananampalataya ay hindi nakasalig sa mga espekulasyon, sa mga religious tradition o anumang mga human opinion, kundi sa infallible and revealed word of God. Hindi aksidente na sinimulan ni Luke ang kanyang ebanghelyo sa ganitong klaseng paraan. Doon sa mga unang 2 talatang binasa natin, kinilala niyang marami nang nagsulat tungkol sa buhay at ministeryo ng Panginoong Kristo batay sa mga patotoo ng mga eyewitnesses. Pinapakita nito na ang ebanghelyo ay nakaugat sa tunay na kasaysayan. Christianity is founded upon God's saving acts in history, hindi sa mga myths, hindi sa mga legends or mga religious imagination. At pagdating dun sa talatang 3 hanggang 4, sinasabi ni Luke na kanyang he carefully investigated everything from the beginning at isinulat ang mga ito in orderly sequence upang malaman ni Theophilus, yung sinulatan ni Luke, ang katiyakan ng mga bagay na naituro na sa kanya. Hindi nangangahulugan ito na si Lucas ang pinagmula ng katotohanan. Bilang human author, masinop niyang siniksik yung mga pangyayaring ito at bilang author na ginagabayan ng banal na espiritu, na itala niya nang walang pagkakamali ang mismong naisipahayag ng Diyos sa kanya. Kaya yung historical accuracy
at divine inspiration ay hindi magkalaban, kundi magkasamang nagpapatunay sa pagiging mapagkakatiwalaan ng kasulatan. Ang layunin ni Lucas ay hindi lamang magdagdag ng impormasyon, kundi magbigay ng covenantal certainty sa mga mananampalataya. Ang Diyos ay nagbigay ng katiyakan sa kanyang iglesia sa pamamagitan ng kanyang mga nakasulat na salita upang ang kanilang pananampalataya ay manatiling nakasentro kay Kristo at hindi sa bago-bagong opinyon ng mundo. Ay kung ang Diyos mismo ang nag-ingat ng kanyang kapahayagan sa pamamagitan ng mga patotoo o mga saksi at sa pamamagitan ng mga masusing pag-iimbestiga, paano tayo magkakaroon ng tunay na katiyakan kay Kristo? Yan ang tanong natin sa passage natin. Yan ang sasagutin mismo ng ating mensahe ngayong hapon, na ang Diyos ay nagkaloob ng maayos na katotohanan upang ang mga mananampalataya ay magkaroon ng katiyakan kay Kristo. God provides ordered truth, so believers may have certainty in Christ. God provides ordered truth, so believers may have certainty in Christ. Hindi ibig sabihin ito na ang certainty, ang katiyakan ay nakasalig sa mga pag-iimbestiga ng sinuman. Rather, God sovereignly used eyewitnesses, careful investigation, and inspired writing to preserve His truth. So dito, paano pinapakilala ni Lucas na ang Diyos ay nagbigay ng katiyakan sa kanyang iglesia? Dito nilalahad ni Lucas yung dalawang mahalagang katotohanan. Una, investigated truth, yet uncertain reception. At pangalawa, ordered revelation, yet certain faith. Yan yung dalawang bagay na i-discuss natin, na pag-uusapan natin ngayon sa oras na ito. Investigated truth, yet uncertain reception. Sinuri na katotohanan, ngunit hindi agad pinaniwalaan. Tingnan natin itong unang to. Dito pa lang ipinakilala na ni Lucas na marami nang sumubok magsulat patungkol sa Panginoong Jesucristo sa buhay ng Panginoong Jesus sa verses 1 and 2. Pero nilinaw niya, ang kanyang salaysay ay nakabatay sa mga eyewitnesses at mga servants of the word. Ang kanyang ginawa ay mayroong batayan. Hindi siya basta lumikha ng isang salaysay na walang basehan. Ipinapakita nito na ang Kristiyanong pananampalataya ay hindi nakasalig sa mga haka-haka o mga alamat, kundi sa mga tunay na pangyayari na saksihan ng mga tunay na saksi. Kaya mula pa sa simula, ang Ebanghelyo ay nakaugat na sa mga tunay na pangyayari na nasaksihan mismo ng mga tunay na tao. At sinabi niya rin na maingat niyang siniyasat ang lahat ng mga bagay mula pa sa pasimula. Sinulat niya ang mga ito ng maayos, hindi ito upang magdagdag ng bagong katotohanan, kundi upang maipahayag ng malinaw at tumpak ang katotohanang ipinagkaloob ng Diyos. At dun sa verse 4, sabi niya doon, so that you may know the certainty. Ang layunin ng Diyos ay hindi lamang magkaroon ng ang mga mananampalataya ng impormasyon tungkol kay Kristo, kundi magkaroon ng matatag na katiyakan kay Kristo. Ngunit pinapakita rin ng teksto natin na kahit maayos nang naipahayag yung mga katotohanan, kailangan pa rin itong tanggapin ng may pananampalataya. Hindi lang sapat na ito ay naiayos, hindi lang sapat na ito ay naipangaral. Ang pinapakita dito ni Lucas, kailangan pa rin itong tanggapin ng may pananampalataya. And the same call comes to the church today. Maraming tapat na pangangaral, marinaw ang exposition, sound ang doctrine, ngunit yung certainty na nais ibigay ng Diyos ay hindi dumarating sa pamamagitan ng exposure lamang doon sa mga katotohanang ipinapangaral. Ito ay lumalago habang ang salita ay tinatanggap ng may pananampalataya at isinasabuhay sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Kaya huwag tayong masiyahan sa pagdami ng biblical knowledge lamang. Sikapin nating lumago sa settled confidence na nakaugat sa katotohanan ng Diyos. Kapag ang katotohanan ay paulit-ulit na naririnig, ngunit patuloy na isinasantabi, ang puso natin ay maaaring unti-unting maging manhid sa tinig ng Diyos. Kaya ang bawat sa pakikinig sa kanyang salita ay isang paanyaya na tumugon ng may pananampalataya at pagsunod. Huwag tayong makontento sa exposure lang doon sa katotohanan. Napakaraming Kristiyano ngayon ang gusto ng certainty, pero ayaw ng ordinary means of grace. Gusto nila ng assurance, pero bihira silang magbukas ng kanilang mga Biblia.
Gusto nila ng matatag na pananampalataya pero ayaw nila sa matiyagang pakikinig ng pangangaral o sa personal na pagdinilay sa salita ng Diyos. Ang problema ay hindi dahil kulang yung mga katotohanan. Hindi rin dahil kulang ang ebidensya patungkol sa Panginoong Hesukristo. Kadalasan ang problema ay ang sapat na ang kanilang mga narinig. Parang okay na sa kanila yon. Hindi na nito kailanman hinayaang maghari sa kanilang mga puso yung mga katotohanang narinig nila. Alam nyo, ito ay paalala sa atin. Maaring matagal na tayong miyembro ng iglesia. Marami na tayong sermong napakinggan. Marami ng conferences na nadaluhan. Alam na natin yung mga tamang sagot sa mga Bible study. Ngunit ang tanong ni Lucas dito ay hindi ilang katotohanan na ang alam mo. Ang tanong niya ay nagbunga ba ng matatag na katiyakan kay Kristo ang katotohanan iyon? Sapagkat ang katotohanan ng tapat na ipinahayag ay dapat tanggapin ng may pananampalataya. Dahil yung kaalamang walang pananalig ay hindi kailanman magbibigay ng tunay na katiyakan kay Kristo. Sapagkat yung maingat na ipinahayag na katotohanan ay nangangailangan pa rin ng personal at may pananalig na pagtanggap. Carefully presented truth still demands personal and believing reception. Ang katotohanan ng Diyos ay objectively reliable at historically grounded. Pero hindi sapat ang makarinig lamang nito. The gospel must be personally received with repentance and faith. Hindi otomatiko nagkakaroon ng certainty ang sino mang na-expose sa katotohanan. It is embraced by those who humbly submit themselves to Christ. Tayo, minsan pag nagpapa-check up tayo, pag meron tayong nararamdaman, bumibisita tayo sa mga doktor at binibigyan tayo ng mga tamang diagnosis, binibigyan tayo ng mga reseta, kung ano yung mga dapat nating inumin na mga gamot, ipinapaliwanag ng doktor yung kalalagayan ng isang pasyente. Pero kung tatanggihan ng pasyente yung diagnosis at ipagpapaliban niya yung kanyang mga gamot, mananatili pa rin siya doon sa kanyang estado ng karamdaman. Ang problema ay hindi yung report na ginawa ng doktor. Ang problema ay yung pagtanggi na tanggapin ng katotohanan at kumilos ayon dito. Ganyan din ang salita ng Diyos. Hindi sapat na naririnig, hindi sapat na maunawaan o sang-ayunan mo lang yung mga katotohanan na yon. Ang katotohanang tapat na ipinahayag ay humihingi ng personal na pagtugon, pananampalataya kay Kristo at patuloy na pagsunod sa kanyang salita. Kaya huwag kang manatiling nakalantad lang na hindi tumutugon ng may katiyakan ng pananampalataya. Yan ang hamon sa atin ngayong hapon. Do not remain exposed without responding in believing certainty. Huwag kang masiyahan na marami kang alam tungkol kay Kristo, ngunit kulang ang pagtitiwala mo sa Kanya. Every encounter with God's words calls for a response of faith. At habang patuloy mong tinatanggap ang katotohanan ng may pananampalataya, lalo kang magkakaroon ng matatag at lumalagong katiyakan kay Kristo. Sapagkat ito yung layunin ng Diyos sa kanyang salita. Hindi lang upang magdagdagan ang ating kaalaman, bagamat mabuti yun, walang masama doon, kundi upang patatagin din ng ating katiyakan kay Kristo. Mga kapatid, huwag nating sayangin ang mga pribilehiyo na makarinig tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos. Every Lord's Day, Christ graciously addresses His church through the Scriptures. Tinaharap ng Diyos ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang salita. Kaya huwag tayong masiyahan na maging pamilyarang tayo doon sa mga katotohanan. Receive God's Word with believing hearts. Suriin mo dito ang iyong sarili sa liwanag ng katotohanan ng Ebanghelyo at hayaan mong ang bawat pangangaral ay magdala sa iyo sa mas matatag na katiyakan sa Panginoong Hesukristo. Ngunit kung yung katotohanan ay maingat na sinuri at tapat na ipinahayag, paano ito nagiging matatag na katiyakan sa puso ng mga mananampalataya? And that leads us to our second point. Ordered revelation, yet certain faith. Maayos na pahayag at merong matibay na pananampalataya. Doon sa verse 3, sinabi ni Luke, it seemed fitting for me as well, having followed everything carefully from the beginning, to write it out for you in consecutive order. Hindi lang niya sinabi na nagsulat siya. Binigyang diin niya na isinulat niya ito carefully. Masusi at maingat
in consecutive order. So ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi lamang nagbigay ng katotohanan, kundi sa kanyang providence ay tiniyak niyang maayos itong maitala upang maging malinaw sa kanyang mga tao. At doon sa verse 4 pa rin, pag binalikan natin yung passage natin, ibinigay ni Lucas yung layunin ng kanyang sulat so that you may know the exact truth about the things you have been taught. Ang layunin ng Diyos ay higit pa sa pagbibigay ng impormasyon. Ang gusto niyang mangyari, gusto niya ang mga mananampalataya ay magkaroon ng settled certainty kay Kristo. Kaya ang katiyakang ito ay hindi nakasalalay sa emosyon, sa personal na karanasan o opinyon ng mundo, kundi si mapagkakatiwala ang kapahayagan ng Diyos na nakasulat sa kanyang salita. Alam niyo, sa providensya ng Diyos, ginamit niya si Luke upang ang mga pangyayari tungkol kay Kristo ay maisulat ng may kaayusan. Kaya pansinin niyo na ibang-iba yung pagkakasulat ng book ni Luke. Hindi kaagad narrative yung kanyang umpisa. Hindi ito simpleng literary arrangement lang. Ito ay bahagi ng divine purpose upang ang katotohanan ay maipahayag ng malinaw sa bawat henerasyon ng iglesia. Sa panahon nila, sa panahon natin, at sa panahon pang darating. At si Theophilus ay malamang isa ng mananampalataya. Pero pansinin niyo na hindi siya binigyan ng bagong ebanghelyo. Hindi siya ibinigyan ng ibang sulat, kundi ang mas malinaw at mas organized na paglalahad ng parehong katotohanan. Ipinapakita nito na ang Diyos ay nagpapatatag hindi sa pamamagitan ng bagong revelation, kundi sa pamamagitan ng mas malalim na pagkaunawa sa revelation na meron na naibigay na. Makikita rin natin dito na yung biblikal na pananampalataya ay hindi hiwalay sa pag-iisip. Alam nyo, hindi iniwasan ng Diyos ang isip ng tao, kundi binabago ito sa pamamagitan ng kanyang katotohanan. Kaya ang certainty, ang katiyakan, ay hindi bunga ng emotional excitement o personal intuition. Ito ay bunga ng isip na hinuhubog ng inspired at trustworthy Word of God. At maraming naghahanap ng certainty ngayon. Pero maling lugar ang kanilang pinupuntahan para hanapin yung katiyakan na yun. May ilan na ang certainty ay nakabatay sa kanilang sariling feelings, sa kanilang sariling mga pakiramdam. Kapag inspired sila sa worship, iniisip nilang malapit sila sa Diyos. Pero kapag dumating spiritual dryness o yung mga pagsubok sa buhay, agad sila nagdududa sa kanilang pananampalataya. Ang iba naman ay nakabata yung kanilang certainty sa kanilang mga karanasan. Habang may mga sinasagot na panalangin, panatag sila. Pero kapag tila tahimik ang Diyos, nagsisimula nang magtanong kung mahal pa ba sila ng Panginoon. At ganyan yung nangyayari, ganyan yung realidad sa maraming naghahanap ng katiyakan sa labas ng Ebanghelyo. Mayroon din nakabatay ang certainty sa mga social media, sa mga paboritong mga mangangaral o speakers. Ngunit kapag may mga bagong argumento o bagong trend, mabilis silang malito. Mabilis silang magkaroon ng nakukonfuse sila. Pero hindi yan tinuturo ni Lucas. Hindi niya sinabi na I wrote this thing so that you may feel certain. Sinabi niya that you may know the certainty. Ang biblical certainty ay hindi nakaugat sa babago-bagong damdamin, kundi sa hindi nagbabagong salita ng Diyos. Kaya kung gusto mong lumago yung assurance mo, yung certainty mo kay Kristo, wag mong hanapin ito sa iyong emosyon. Wag mo itong hanapin sa iyong sariling pakiramdam. Return again and again to God's Word. Doon pinalalago, pinatatatag ng Diyos ang kanyang mga mananampalataya. Pero sa mga kapatid natin na patuloy na nananatili sa ilalim ng pangangaral, kayo na nagsusumikap, lumakad ng may katapatan kahit dumadaan sa mga madidilim na providensya, brethren, be encouraged. Maaaring hindi mo laging nararamdaman ang parehong antas ng kumpiyansa, ngunit ang iyong katiyakan ay hindi nakasalalay sa lakas ng iyong damdamin, kundi sa katapatan ng Diyos na nagbibigay ng katiyakan. Sapagkat ang maayos na pahayag ng Diyos ay nagbubunga ng matatag at walang hanggang katiyakan ng pananampalataya. Yan ang isang bagay na matututunan natin. God's ordered revelation produces stable and enduring faith certainty. Ang matatag na pananampalataya ay hindi bunga ng matinding emosyon o isang klase ng pambihirang karanasan, kundi ng patuloy na pagharap sa maayos na kapahayagan ng Diyos.
And as believers continually receive, understand, and submit to God's Word, the Holy Spirit establishes their confidence in Christ upon the unchanging truth of the Scripture. Alam nyo, noong 1983, nilunsad ng United States ang Global Positioning System o yung tinatawag nating GPS para sa kanilang military use. At nang tumagal ay naging available na ito sa publiko. Pero bago dumating itong GPS na ito, marami ang manlalakbay na umaasa lang sa mga landmarks o kaya ay sa kanilang mga sariling pakiramdam upang malaman yung tamang direksyon. Pero yung landmarks ay maaaring magbago at yung pakiramdam ay maaaring magkamali. Ang GPS ay nagbibigay ng direksyon batay sa isang fixed reference. Hindi siya nararamdaman ng driver o yung nangunguna sa kanila. Alam niyo, ganito rin sa Kristiyanong pananampalataya. Maraming mananampalataya ang gustong sukatin ang kanilang spiritual condition ayon sa kanilang emosyon, ayon sa kanilang nararamdaman. Kapag inspired sila, iniisip nilang matatag ang kanilang pananampalataya. Kapag sila'y nanghihina, iniisip nilang malayo sila sa Diyos. Ngunit hindi tayo binigyan ng Diyos ng feelings bilang ating kompas. He has given us His written word. Ibinigay niya sa atin yung kanyang salita. Ang salita ng Diyos ang ating fixed reference na nagtutuwid, gumagabay at nagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya buuin mo ang iyong katiyakan sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa salita ng Diyos. Yan ang hamon sa atin. Build your certainty through continual engagement with God's Word. Kung nais mong maging tiyak, kung nais mong maging matatag sa panahon ng pagdududa, sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng iba't ibang maling katuruan na hinaharap ng mga mananampalataya, manatili ka sa salita ng Diyos. Ang tunay na certainty at assurance ay hindi pinangahawakan ng damdamin, kundi ng katotohanan paulit-ulit na binabasa, paulit-ulit na pinakikinggan, paulit-ulit na pinaniniwalaan, at isinasabuhay araw-araw. Anchor your faith in Scripture's ordered and trustworthy revelation. Alam nyo, gustong-gusto natin ng lumalagong katiyakan kay Kristo. Isang bagay na laging hinahagad yan ng mga mananampalataya na hindi tayo magkaroon ng pabago-bagong kondisyon ng katiyakan sa Panginoong Hesukristo. Kaya huwag mong hanapin sa iyong damdamin o sa mga pabago-bagong opinyon ng mundo ang katiyakan kay Kristo. Hanapin mo ito mismo sa maayos, sa sinaliksik at malinaw na ipinahayag na salita ng Diyos. Dito niya pinalalalim ang ating mga pagkaunawa. Pinatitibay niya ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng maayos na pahayag ng salita ng Diyos. Para sa mga bisita namin ngayon, madalas namin kayong kasama linggo-linggo. Mga kaibigan namin na hindi pa mananampalataya. At kung hindi ka pa lumalapit sa Panginoon Kristo, huwag mong hayaang manatiling impormasyon lamang yung gospel na paulit-ulit mong naririnig tuwing linggo. Huwag kayong masanay na parang sapat na kayo sa estado na okay lang akong dumadalo pero wala akong sariling paninindigan na manampalataya sa Panginoong Kristo. Ang parehong salitang nagbibigay ng katiyakan sa mga mananampalataya ay nananawagan din sa mga hindi pa mananampalataya na magsisi at manampalataya sa Panginoong Kristo. Yan ang panawagan ng Ebanghelyo sa mga wala pa sa Panginoong Hesus. Kilalanin mong ikaw ay makasalanan, wala kang kakayahang iligtas ang sarili mo sa darating na puot at galit ng Diyos, malibang lumapit ka sa Panginoong Hesukristo. Lumapit ka ngayon, huwag mo nang ipagpabukas, huwag mo nang paabutin pa sa mahabang panahon. Kung tinatawag ka ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, hindi mo kailangang magdahilan, sapagkat ang nakatayo dito ay ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Mga kapatid, ipinapakita sa atin ni Lucas na ang Kristiyanong pananampalataya ay hindi nakasalalay sa mga haka-haka, tradisyon o personal na mga karanasan lang. Ito ay nakaugat sa ordered and trustworthy revelation na ibinigay ng Diyos upang magkaroon tayo ng certainty kay Kristo. Maganda yung sinabi ni J.C. Ryle, sabi niya, knowledge without grace only increases our condemnation. Knowledge without grace only increases our
condemnation. Hindi layunin ni Luke na dagdagan lamang yung ating mga kaalaman, which is mabuti yon, nag-grow tayo sa knowledge. Ang nais na rin ay patatagin yung ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya, brethren, huwag tayong masiyahan na marami lang tayong katotohanang alam patungkol sa Panginoong Jesucristo. Come to God's Word that you may know Christ more. Trust Christ more and follow Christ more. Yan ang paanyaya sa atin sapagkat ang tunay na katiyakan ay hindi bunga ng dami ng ating nalalaman, kundi ng patuloy na pagtitiwala sa tapat na salita ng Diyos na nagtuturo sa atin sa Panginoong Jesucristo. Kaya kung gusto mong lumago ang katiyakan mo sa Panginoong Hesus, hanapin mo ito sa Kanyang salita. Hanapin mo ito sa Kanyang ebanghelyo. Doon mo masusumpungan ang katiyakang hinahanap mo. Hindi sa mga kaparaanan ng sino man, hindi sa sarili mong paraan, hindi sa paraan ng mga sino mang mga tao, kundi sa paraang inilatag ng Diyos sa Kanyang mga salita. That is the ordinary means of grace. At hiwalay sa mga kaparaanang ibinigay ng Diyos, walang katiyakan ang masusumpungan. Wala kang kasiguraduhan at paglago ng katiyakang masusumpungan, hiwalay sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ang layunin ng sulat ni Lucas ay upang maging solido, maging matatag yung ating pananampalataya na anuman yung ating mga haharapin bilang iglesia, bilang mga mananampalataya, maaari tayong maalog, pero hindi tayo maigugupo. Sapagkat ang katiyakan natin ay nakasentro at nakaangkla mismo sa Panginoong Jesucristo. Yan ang salita ng Diyos. Huwag nating hanapin ang katiyakan sa iniaalok ng mundo. Maraming katiyakang iniaalok ng mundo, maraming certain thing ino-offer ang mundo. Pero ang katiyakang inaalok ni Kristo ay hindi lang pansamantala. Ito ay pang-eternal na katiyakan. At sigurado tayo dahil pangako niya, babalik siya at kukunin niya ang kanyang iglesia. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong salita. Salamat sapagkat ang katiyakang ito ay hindi batay sa aming mga pakiramdam. Hindi batay sa aming mga opinyon. Maaring magbago ang aming pakiramdam. Maari kami manghina. Maaring magbago yung aming pagtingin. Pero ang tunay na hindi nagbabago ay ang katotohanan ng naipahayag na ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy naming tingnan ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Patuloy namin tingnan ang tinapos ng Panginoong Hesus upang magkaroon kami ng kumpiyansa at katiyakan na nakabatay ayon sa iyong salita. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy kaming puspusin ng kalakasang magpatuloy sa pananampalataya na ang aming katiyakan ay nakabatay lamang sa inyong kasulatan. Nawa po ay maluwalhati kayo at maparangalan kayo sa oras na ito. Ito ang aming dalangin bilang iglesia sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.